Gulat kayo, no? Gulat kayo? Good morning, mga abyan. Good morning, mga kasimanwata. Good morning, mga kababayan natin. Good morning sa atong tanan. Live mula dito sa bulwagan ng 88.3 Radyo ni Juan Tacorong. Ito pa rin po ang inyo pong lingkod, ang lagi ninyong binabantayan at sinusubaybayan kapag alas 7 ng umaga. Ang programang Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Kumusta mga kababayan po natin? Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Kumusta po ang inyo pong umaga at araw ngayon, mga kababayan po natin? Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Abay, good morning po sa inyo pong lahat at lalong-lalo na sa lahat po ng nakamonitor dito po sa 88.3 mga kababayan. Hala, mga kababayan po natin. Abay, maraming salamat sa tao ni Senator Bongo at si Ma'am Tintin na nag-invite or nagyaya sa atin kahapon na sa pagdating ni Senator Bongo dyan sa may area ng Topi, mga kababayan. Mga ilang araw ay baka makakasama rin natin si Senator Bongo dito sa may area ng Sultan Kudarat, mga kababayan. Ano bang araw ngayon? 23. Baka tignan lang natin kung papala rin ang mga taga Sultan Kudarat bukas, mga kababayan po natin. Kung papala rin bukas ay makakasama rin ng mga taga Sultan Kudarat ang Senator Bongo. At syempre sa lahat din po ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga akala nyo, sabi ni Tatay Digong, mga kakababayan, noong una, sabi niya, babay na lang sa mga ayaw ng bakuna. Ngayon, mga kababayan, mamimili kayo. Arestado kayo o magpapabakuna kayo? Sabi ni Tatay Digong, itutusok niya sa mga puwet ninyo yung bakuna kapag ayaw ninyo ng bakuna. Malupit. Ang lupit ni Tatay Digong. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Bay, dapat lamang po na tayo nga nagpa-kwan na magpapabaksin na Total, maliit lang naman ang namatay dahil sa bakuna dahil sa mga complicated tinakot pa. Mga kababayan, maliit lang naman pwede na kayong magpabaksin maniwala kayo. Mga kababayan, kahit si Senator Bongo kahapon ay may mga pronouncement ang nasabing senator, lalong-lalo na mga kababayan po natin na ang sabi ng ating mahal na senator kahapon, mga kababayan, ay magtiwala kayo sa bakuna at sa gobyerno. Pero mamaya po yan ay mapapakinggan po ninyo, mga kababayan, ang nasabing mga pahayag ng nasabing senador kahapon dyan sa may area ng South Cotabato. Ay, talaga nga, alam po ninyo, ang dami po, no? Selected ang kwan nila kahapon, mga iba't ibang mga media outlet. Sa Sultan Kudarat ay 3 po at isa po ang inyo pong lingkod na naanyayahan kahapon. Maraming salamat ulit, Ma'am Ten.
Alam po ninyo, may mga binanggit may natanong tayo kay Senator Bongo, itong COVID nung natapos po yung exclusive yung mga interview or kwan po kay Senator. Natanong ko sa kanya dahil marami ang problema ngayon dito sa atin sa Sultan Kudarat. Yung problema ay sa billing ng mga bill ng tinatawag nating COVID positive. Kasi may mga patag 500,000, 600,000. Tama yung sinabi ni Governor Teng. Dapat may 300,000 kang standby kapag ikaw ay naging COVID positive, mga kababayan. Kasi may mga humingi ng tulong sa atin, lumalapit, mga tag 500 plus ang bill nila sa kanilang hospital bill dito sa siyudad ng Tacloban. Sabi ko, ang lalaki ng mga bill na ito, papaano natin ikwantuman? So kahapon ay nagkataon na nung natapos ang ay nakausap din po natin ang ating senator. Sabi niya ay mayroon silang opisina, sub-office sa Davao. So kahit papaano daw, baka basta makumpleto yung mga requirements. Siyempre, unang-una, yung mga hospital bill. Pero may binanggit siya, may nabanggit po mga kababayan, para hindi mahirapan ang mga kababayan po natin. Alam daw ito ng LGU eh. Hindi ko alam kung prina-practice ba ng LGU. Alam ng LGU, mga kababayan, na pwede kang, yung halimbawa, may mga humingi ng tulong, ganong mga bill kalalaki. Basta kumpletuhin yung requirements, tapos, i-coordinate yata ni Mayor doon sa opisina ni Senator Bongo at sumasakay ng mga van or pinapasakay ng gobyerno, dinadala doon sa Davao. Kung halimbawa may 10 sa isang bayan na humingi ng tulong at hindi po makaya ng LGU, pinupurward or dinadala ng LGU ito ngayon, iniipon ng mga tao, tapos sasamahan or ipapadala sila doon sa Davao, pati po yung mga tao. Kasi parang may interview na mangyayari doon, tapos sasaliksikin kung ito ba ay talagang walang kakayahan magbayad. Pero unang tanong, siguraduhin daw, bago pupunta ng Davao, na yung ospital na kinalalagyan nila ay tumatanggap sila ng referral from the Office of the President. Kasi sila mismo daw ang nagbabayad na doon, tama ba? Referral ba? Yung nakakuha niya. Referral na pwedeng, kung tumatanggap sila, para sa ganon, yung iba ay manggagaling mismo doon sa opisina ni Senator Bongo at sila na mismo yung bababa para makikipag transaksyon or magbibigay ng bayad doon po sa nasabing ospital. Yun ay kasi sabi niya hindi naman pera ang binibigay. Yun po ang binibigay nila kapag may humingi ng tulong, tapos ipo-forward sa ospital. Pag forward sa ospital, siguro sila nang magko-communicate, hospital to Office of the Senator, na pwedeng yung bayaran ay ganito, ganyan. So sila po, mga kababayan. Pero yung pag-iipon ng tao, kung marami, LGU, alam daw po ito ng LGU. Hindi nga po natin alam kung ito po ay naprapractice ng LGU or hindi. Kasi sa ibang bayan daw, ibang probinsya, ibang region, ay sabi kahapon na marami ang pumupunta doon na dala-dala lahat. Actually, kahit yung isang media na ay talagang kahapon ay mayroon ding inirepair na aksidente. So, nag-bill sila. Pero nung tinignan ang requirements, kulang lang ng
police blotter. Yun ang kulang. Kaya tama-tama, baka kung sakaling makakarating ang senador sa may area ng Sultan Kudarat, abay sigurado. Mamaya po ay pakikinggan po ninyo ang ibang mga mensahe ng ating mahal nating senator, mga kababayan. Pero bago yan ay unahin ko muna yung naging talumpati, tapos yung susunod po mamaya yung pong mga eksklusibong panayam ng mga media kay Senator Bongo. Pero ngayon ay i-play lang muna natin yung kanya pong naging talumpati, mga kababayan, sa may area ng Pulumulok. Siguro ikuan ko na lang pakinggan po ninyo ito medyo may kahabaan po ito, mga kababayan. Kaya kuan po ninyo itong naging pahayag ng nasabing senator. At mayroon din pong naging mensahe ang kanya pong laging sparring partner kapag nag-iikot, mga kababayan, na si Philip Salvador kahapon. At inyo pong pakinggan ang tinig ng nasabing may halo pong komedyante pa ito konti. So nakat man ito, pero kunin na lang natin yung buo para at least mapakinggan din po ninyo, mga kababayan po natin. No? Mas maganda. Sumali po ang ating Kuya Bongo. Siya po ang pinaka-nobis. Siya po ang pinaka-bagito. Kung sa basketball po, siya po ay rookie. Kumandidato po siya. Sinamahan ko po siya. Nangako po siya sa mga Pilipino. Ibinoto po siya. At nanalo po siya. At pagka panalo po niya, lahat po ng kanyang ipinangako ay ginagawa niya po hanggang ngayon. Ito po siya sa harapan niyo. Pinuntahan kayo. Alam niyo po, tandaan niyo to, kahit sa sulok po ng Pilipinas, hanggang sa kaduluduluhan ng Pilipinas, kung abutin po tayo ng sakuna, kahit ano pa yan, bagyo, bahay tayo, masunugan tayo, lindolin tayo, bulkanin tayo, tsunamihin tayo. Tandaan nyo, hindi nyo na po kailangan paghumiyaw para humingi ng tulong. Darating po yung taong may malasakit at taong ang tanging bisyo ay magserbisyo, ang inyong Kuya Senator Bongo. Tandaan nyo lamang po ito at ilagay nyo sa inyong puso. Si Kuya Bongo nyo hindi kayo nakakalimutan. Never po humintuyan magtrabaho. Never po humintuyan ng pag-iisip kung sino ang mga dapat pang matulungan. Yan po ang inyong Kuya Bongo. At wag nyo lamang po kakalimutan ang ating Panginoon Diyos. Lagi po natin siyang ilagay sa ating puso at sa ating isipan. Dahil kailangan po natin siya. Ang ating Diyos at siyala sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. At salamat sa binigay niyo sa akin panahon. Salamat po. Yun lang, Senador. Salamat. 5 minutes. Nakakaiyak ka naman magsalita. Alam mo, si Philip, Ito na ako mo po. upo ka na. Hindi mo na ako kakanayan ha. Hindi na. Si Philip po, buutan na siya. Ubanan ko nila dali. Coronadal, Tuyok, Mini Robin. Itong eleksyon, uban gini siya. Motorcade mi, Tuyok, mi, Jensan. Tingala lang ko, pag human sa eleksyon, 2 ka bulan, wala nagpakita. Si Robin, sakit ang likod. Ako, sakit po na akong likod. Si Philip, sakit daw ay ang hawak. Naipit yung bilbil. Tinood na, nagpa-check up me kay
Di ko makontento. Akong gipa-MRI silang duha. Dungan may sunod-sunod. Ako, siya, si... Pagkawa sa resulta, ako, kinahanglan og PT. Murag ipit akong spinal. Robin, maglisod og tindog. Spinal cord niya, ipit na pod. Kinahanglan og medyo therapy og opera. Si Philip, hapit ni Tolo ang akong luha. Abi na ako, naay ni Tobo nga cancer o tumor. Hapit ni Tolo ako luha. Ikan ako, Dok, sabihin mo sa akin ang totoo. Meron ba siyang tumor, cancer? Sabi niya, wala naman ako makita. Sabi ko, salamat. Sinilip uli ng doktor. Gisilip niya diya sa kwan, sa kanang film. Sugaan niya. Kung sa may mong ginapangita diya, Dok, kung wala kayo ginasilip, silip sa inyo, wala. Wala ko kayo makitaan. Wala ko makita. Nagtaka po ako, bakit wala siyang makita? Ana siya, first time, resulta, walay makitaan. Blanco yun ang iyang lawas. Kaya mong ano? Ana, doktor, bakit ganito ang resulta ni Philip Salvador? Yun pala ang iyang tibok lawas sa sulod sa iyang lawas. Napudpud na di ay. Walay pudpud sa akon, buo ni. Amo ka ba? Kinsay dili mapudpud kung 34 yung mga anak. Ay, patuwag kasi. Ang lapis gani mapudpud, ikaw na ba? Ano ka ba? Huwag seryoso ka na nga dyan. Kaya tao, buutan man ni si Philip sa Salamat. Gani, migo kayo na ako ni buutan yun eh. Sige, seryoso na ta. Makaigsunan, kabulo ko, Tagalogo na lang, halo lang ako. Alam ko po, mahirap ang panahon ngayon. Alam kong hirap kayo. Kami rin po ni Pangulong Duterte ay nahirapan din po kami. Subalit, kayo po ang nagbibigay lakas sa amin para malampasan natin itong krisis na ating kinakaharap sa ngayon. Kailangan lang namin ni Pangulong Duterte tulong ninyo, kooperasyon at disiplina. Habang dumarating ang bakuna, salig lang mo sa bakuna. Magtiwala okay sa bakuna. Huwag mo kayong matakot sa bakuna. Ang bakuna po ang solusyon o susi para unti-unti na tayong makabalik sa ating normal na pamumuhay. Gusto ko kayong yakapin. Ganina, masiasa ko mo ito sa mga nasunugan. Ako yun ang kakuson, gunitan, masimugaw ang kamot. Huwag yun ko'y pili. Pero karon daghan o bawal, dili man ta magkalamanuhay. Sa tinuod lang bumaliktad ang ating mundo. Pansinin niyo ha, sa una, pag nagpatawag si gobernador o pagpulong, di ba, walay mo tambong, masuko si gobernador o si mayor, walang wamay ni tambong. Karon, pag nagpatawag sila, daghan na ni tambong, masuko si gobernador o si mayor, karon daghan ni tambong, nagkumpul-kumpul ang tao. Sa una, pag naamoy gunit nga alkohol, ay, arte. Karon, wa mo'y alkohol, di mo lang manuhol. Baliktad ang atong kalibutan. Marahil po'y sinusubukan ng ating Panginoon ang ating pananampalataya, ang atong pagpangadji kay Allah o atong pagpangadji sa ato ang Diyos. O na, mga jita, dili man tapasagdan sa Ginoo, there is light at the end of the tunnel. Ako lang istoryahon sa inyo. Sa mga basketball fans nga naanri, tanawa ang sa laing nasod. Bakunado sila. Naka-basketball na sila. NBA, nagduwa na sila. Nanay naga-tanaw sa ilahang gymnasium. Ang akong pasabot, salig lang mo sa gobyerno, salig mo sa bakuna. Ang bakuna ang susi sa karon. Ayaw mo kadlok sa bakuna. Hadlok mo sa COVID-19. Ang COVID ang makamatay, dili ang bakuna. So hangyo lang misalig lang mo sa bakuna. Hinay-hinay na mag-abot dire, padulong na dire sa ato. Mga priority list, katong mga economic workers, kamo na po. Munta na lang ko sa inyo, honest lang atubag. Kinsay gusto magpabakuna sa inyo? Medyo dagan-dagan na. Sa una, wag mo taas og kamot. Ayaw bitaw mo kanlok sa bakuna. Pero face mask at takaroon og face shield, social distancing, hugas og kamot. Sunod sa mo sa gobyerno. Kay pag mutaas ang kaso, ECQ na pod, sarado na pod, daghan mawadan og trabaho, daghan pang inabuhi, daghan negosyo nga magsara, apektado ang atong ekonomiya. So hangyo lang ko sa inyo, sunod ta sa gobyerno.
Pero naalang ko'y gamay nga hinabang nga dala sa inyo. Na ako'y dalang Jollibee, tanan mo makadawa kang Jollibee. Naapod ko'y dala nga grocery packs. Lahi itong akong grocery packs nga dala, no? Asa akong grocery dahil? Oh. Lahi itong akong grocery nga dala, lahi po lang sa DSWD nga grocery. Tanan mo makadawat og grocery packs gikan sa akong opisina. Naapod ko'y dala na face mask og face shield, tanan mo makadawat. Og naapod ko'y dala nga vitamins, inuman ninyo ni. Kaning vitamins sa akong dala, palihog lang, inuman ninyo ni. Pampakusog sa inyong resistensya. Pagkusog ang inyong resistensya, mas musukol ang atong lawas kontra COVID-19. Kinahanglan mo kita mo develop og antibodies. Mo na'y musukol kontra sa COVID-19. Naapod ko'y iparapol sa inyo nga bisikleta. Duha ka buok bisikleta. Asa na to? Nara. Kaning bisikleta, pwede ninyo ni gamiton padulong Davao. Pag-abot sa Davao, change style line mo. Pud ayo. Gusto ninyo dugangan ako ng bisikleta? Sige, akong dugangan og duha ka bisikleta, upat na ka bisikleta. Ang hinay mong pakpak. Gusto niyo dugangan pala ako? Sige, dugangan pala ako og duha. Unom na ka bisikleta, ako'y para ko. Gusto ninyo mo daghan ng unom? Sige, tungaan ninyo, tag-isa mo kaligid. Purdoy na yung taon ko dahil. Buslot ng bulsa. Bahal-bahal po din taon ng bite. Yeah, pero akong tugangan o unom ka computer tablets para sa mga estudyante. Ano yung computer tablets? Hangyo lang ko sa mga estudyante. Mag-aral kayong mabuti. Bagamat distance learning tayo ngayon, hindi pumayag si Presidente ng face-to-face. Dahil delikado na, alam mo, pag face-to-face ngayon, delikado talaga. Dahil merong mga Delta variant na mabilis kumalat 4 times na contagious, mas paspas na kalat. So di mo sugot si Presidente Duterte face-to-face. Muna karon distance learning sa ta. Importante, mahuman o eskwela ang atong mga kabatanunan. Sa mga kabataan, mag-aral kayo ng mabuti. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Maura na'y puhunan nato sa kalibutan, edukasyon, mahuman og eskwela. Ikatulo, malipay ang ginikanan, mahuman og eskwela ilang mga anak. Sa mga kabatanunan, mag-aral ho kayo ng mabuti. Hangyo lang po sa inyo. Naapod ko'y iparapol na unom kapares na sapatos. Bali, tulo ka lalaki o tulupod ka sapatos nga pang babae. Ako iparapol. Pero ang tagaan o priority nga mudaog katong nakatsinilas. Kinsay nakatsinilas sa inyo? Sinilas, oh. Daga nakatsinilas. Kulang ang unom. Nani na lang, dugangan akong kriteria para sigurado mo mudaog kung kinsa tong pinakahugaw og kuko. Pero dugangan ako og pampalit pang pedicure. Di sige na pahugaway lang og kuko. Pareho naman ako gani hugaw man pud kuko. Kalimot mo. Atik-atik pa mo sahay maglugod gani mo. Ano man sahay manlugod gani mo tiil tas inyong simuton. Di ba kanang ipit sa kuko ano dito. Ano atik-atik tas lamano pagkuman. Binuwan na tinuod ba na? Ang talaga himong storya. Ito, unom to ka ako'y para po. Karon, mo tong gikan sa akong opisina. Niya karon ng atong DSWD na ay programang SLP, Sustainable Livelihood Program. Kaning SLP ato ning giduso sa una para tagaan mo og puhunan nga magnegosyo. Mas lami ang inyong paminaw, mas masarap ang pakiramdam pag pinagpawisan nyo po at pinaghirapan ninyo ang inyong pagninegosyo. At dalahin nyo po ang kita sa inyong mga pamilya. Yan po ang SLP ng DSWD. Mo ng programa nga inyong madawat karon. Palakpakan nato at ang DSWD. Of course, inisyatibo sa inyong mayor nga porting kugihan kayo na matagaan mo direk SLP. Na ang kaning naapo dire ang atong dole, mag-assessment sila kaning sa tupad, kaning sa mga nawad og trabaho,
Tas ugma katong mga dole beneficiaries daw na mo to nasa gawas. Kamo tong nasa beneficiaries pero ugma pa man mo tong sa dole, palihog lang i-appeal by i-appeal sila gihapon sa grocery katong mga nasa masking beneficiary. Tapos tong ugma lahi po tong inyong rapol ha. Ang inyong rapol isa lang kaligid. Dili tao tino. Dili appeal sila sa palihog ko dai. Palihog ko asa tong usap. Palihog lang ko katong ugma naamoy rapol po i-appeal sila sa grocery ron, palihog lang ko ron ha. Tapos pero gihangyo na ako ang DSWD, tagaan mo og AX, Assistance in Crisis Situation. Tagaan pod mo og financial assistance gikan sa DSWD. Palihog lang ko, Ron, palihog lang ko nga lahi tong ila ugma, lahi tong dire para dili sila magkalibog ha, palihog lang. Pero katong ilang grocery ugma o katong ilahang rapol, tagai po sila ipahabol ha, palihog lang ko. I-take note ninyo katong para ugma. Niya po dire ang atong DTI na sila'y programang pangkabuhayan sa pagbangon livelihood program. Kinsa to'y gusto tindag barbecue, tudluan mo, tagaan mo puhunan. Kinsa to'y magtindag sari-sari store, tudluan po mo. Morning sa DTI. Niya po ang atong DA na sila'y dala nga enhanced kadiwa financial grant para sa warehouse, packing facilities. Naapot mga farmers association ni sila. Napos sila dala nga coffee planting materials, coffee and cacao dryer, assorted seeds, organic fertilizer, four-wheel tractor, Anglo-Nubian goat, bigas. Gikan na sa DA, atong pakpakan atong Department of Agriculture. Niya po ang atong Department of Health na sila dalang vitamins, medisina, o free medical check-up. Palakpakan nato atong DOH. Mga kaigsunan, natay 120 ka malasakit center sa Tibok, Pilipinas. Meron ho tayong 120 na malasakit center. Malasakit center, batas na po yan, isinulong ko noon, pinirmahan ni Pangulong Duterte, para po yan sa poor and indigent patients. Ang target sa malasakit center, zero balance. Nasa loob na ho ng hospital ang PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD, hindi nyo na kailangan lumabas pa ng ospital. Tutulungan ho kayo hanggang maging zero balance ang inyong billing. Yan po ang Malasakit Center. Meron kayong Malasakit Center dito sa Jensan, sa Dr. George Royeca Hospital sa Jensan. Pwede na ninyo duulan para yun na sa inyo. Walay pili na sa pasyente. O napod sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronadal, giabrihan na mo ni Gobernador. Duula lang na ninyo ng Malasakit Center para po yan sa poor and indigent patients. Utrohon ako, walay pili na. Duula, ingna inyong silingan. Duula lang ninyo ang Malasakit Center. Karon kung dili kaya operahan dali sa Region 12, kung kinahanglan dalahon sa Davao, pananglitan. Sakit ang inyong dughan. Pasabot ana na ay diferensya, sakit inyong dughan, na ay diferensya inyong heart. Pa-check up dayon mo, masalbar man lang nato ang kinabuhi. Ayaw nagkagool sa Byronon, sa hospital, sa Davao, sa Manila, sa heart center. Kami na'y mubayad sa inyong pagpa-opera o pagpa-hospital. Masking transplant, kidney transplant, kung namoy mga parente, pagsulti lang mo sa among opisina, tabangan mo na mo. Importante, masalbar nato ang kinabuhi sa atong mga kaigsuunan. Pero pag sakit ang inyong dughan, kay tungod giaway mo sa inyong uyab, dili doktor ang kinahanglan nana. Pangitaan ninyo si Philip Salvador. Kanina, ingon niya, bisyo na ako, magserbisyo. Tanang tao sa kalibutan na bisyo. Tanang man na bisyo, di ba? Nay dautan, nay maayong bisyo. Unsay tawag ka ng mahilig sa manok? Ha? Sa bungero, di ba? Oh. Ayun na, usahay lang mo tarig-tarig kaya. Kanang pala inom. Ay, ayaw ninyo hutay yung kwarta sa inom ha. Ang tawag sa inyo, naigo sa tumoy. Lasing. Oh. Unsay pangalan sa inyong presidente? Rodri? Oh. Tanawa? Naman tayo bisyo tanan. Ang akong bisyo,
magserbisyo sa Pilipino. Pakpak yan, pakpak. Totoo yan, totoo yan. Kung akong bisyo magserbisyo, unsay bisyo ni Philip Salvador? Ha? Sumenyas ka, nasa likod po ako eh. Ang bisyo ko magserbisyo. Anong bisyo ni Philip Salvador? Sinungaling. Pinagbintangan nyo na naman ako. Sumenyas ka rin doon, dito ka magtanong. Estado na. Dili, dili. Kana sa gawas, ang bisyo ko magserbisyo. Anong bisyo ni Philip? Sus, Ginoo! Nanawa? Nabistado na ka? Grabe ka talaga, pa. Ay, nangita kang damay. Damay-damay lang. Oo, payag ako. Sige. Si Gobernador, naman ni bisyo. Yan! Ako, yan ang gusto ko. Governor, sama na yung mayor. Gob, tindog lang daw, Gob. Kaya nangitag damay ni si Philip eh. Sama si mayor. Mayor, nakibisyo po, Mayor. Ay, sus, Ginoo, damo. Usahay na. Namatala ko kay Mayor. Nakibisyo, Mayor. Ano siya? Usahay. Mayor! Go! Tayo lang kayo, dali lang. Yan lang. Tindog lang. Minsan-minsan lang ako Aron, makasakay. mga taga-tupi, akong isulti ang ilang bisyo aning mga duha ka tamayo. Gusto niyo may balan? Papa! Ang bisyo ni Governor Tamayo o ni Mayor Tamayo ay Ay, sus, Ginoo. pagitag damay ni Philip. Ay, pagitag damay. Damay. Ay magserbisyo po. Mayor, Ay, okay yan. pero diskumpiyado ka sa bungot ni Gobernador. Panggilok-gilok mo na yan. Sutil ka talaga. Buta na buta na si Gobernador. Si Philip, nag-iisa lang yan. Kasi si Philip, ang iyang sakit, wala na tambal ni. May pang COVID, na bakuna siya, wala. Grabe ka talaga. Grabe na yung... Best friend ko yan, ha? Una, likay mo ng Philip, kay iyang sakit, wala na lunas. Ito, salamat bitaw kayo sa inyong tanana, sa inyong pagpaminaw. Utro na ako, abre ang among opisina ni Presidente Duterte maminaw sa inyong tanan. Ayaw ko ninyo tawagang senador, tawagan lang ko ninyong Bongo, Kuya Bongo. Kay hantod karon wala gihapon ko kay balo nga senador na day ko. Udi gyud musod sa akong una-una. Abi na ako, gadamgo lang ko permi diha sa Malacañang, sa Senado. Pag mag-session me, permirong adlaw sa akong session. Abi na ako, gadamgo ko. Anak ko, gitok-tok na ako akong ulo in town. Naku, gadamgo ba ko? Tinuod ba ni? Pagtanaw na ako sa akong kilid, puro sikat na pamilya. Paglingi na ako sa kilid, Marcos, anak sa dating presidente. Paglingi ni mo sa unahan, Recto, apo sa dating senador, sikat na pamilya. Paglingi ni mo sa unahan, Pacquiao, sikat pod na pamilya diri sa Jensan. Tanan na sila na kaugalingong dalan. Ako, dili ko sikat nga pamilya. Pero wala ko maibog sa ila. Masking dili ko ilado nga pamilya. Kaya balo mo nga no? Di man mo makalimot sa akong apelido. Masking pag-agi ninyo sa dala nila, Marcos Avenue, sa mga dala nila, traffic diha, di ba? Kung sa'yo may magpawala sa inyong init, sa inyong ulo, pag kita mo traffic light, kung sa man ang green, o di mo kalimot sa ako. Diba? Go! Abante na ko sa driver, tapi ko ninyo driver, hoy, go! Pag kita ninyo sa unahan, kung sa inyong paboritong manok, chokes to, di lagi mo kalimot sa ako. So, di mo makalimot sa ako, mga kaigsunan. Na ako'y ihatag na sikreto sa inyo. Gusto ninyo may balan kay kinsang anak ko? Kailangan ni Gobernador. Gusto niyo may balan? Ako na isulti din sa tupi. Anak ako ng tatay ko. Diba, kamo, kay kinsang anak na mo. Pareho naman ta, diba? Kamo, anak ko mo sa inyong tatay. Timanin ninyo. Pag-abot sa panahon, basin kamoy mahimong senador, aning atong nasod. Kamo, isa ray sikreto niya. Mahalin mo ang iyong kapwa. Hindi ka magkakamali. Panggaan lang yun yung kaigsoon ng Pilipino.
Maugin ng sekreto niya. Muna ako natunan kay Presidente Duterte. Unahan ninyo ang inyong isig katao. Basta kami ni Presidente Duterte, among desisyon perme, interes sa Pilipino. Dili sa among kaugalingon. Kami wala man may interes diyan sa Malacanang. Ikapoy namin, gusto na ganin may muli dali sa Davao. Kurting kapuya sa kinabuhi namong sa Manila. Murang nakakulong may perme dito na pag-iumo. Gusto na may mauli sa Davao kay mas makaginhawa mi in town diri sa ato ang probinsya. Kami mga probinsyano lang mi. Pero samtang nakapamilya din namo sayangon ang among panahon. Serbisyo gyud mi sa inyong tanan. Kung atong di na nakataso na istorya, medyo dugay-dugay na napay mga PWDs dito, mga disabled, matagaan ko na mong hinabang. At yan ang tinig ni Honorable Senator Bongo kahapon sa may area ng Pulumulo at Tupi, South Cotabato. At syempre, good morning din po sa lahat din po ng ating mga kababayan na mga taga South Cotabato. Maraming salamat. Abay, talagang sa South Cotabato pala. Matindi rin ang labanan. Matindi ang labanan ng mga kandidato. Alam po ninyo, kahapon ay nagtanong-tanong din tayo sa mga kasamahan ng mga taga South Coast. Abay, grabe ang tirahan nila ngayon dyan. Grabe ang labanan ng pagkagobernador pala dyan. Pero sabi nga nila, abay, tignan naman ng mga taga South Cotabato, kahit purok lang ay may gym. Barangay, may health center. Lahat daw yan ay programa ni Congressman Dinan Hernandez. Abay, talaga nga naman, totoo kaya yan. Bagay, kung titignan naman natin ay may mga dapat naman talaga dyan. Good morning, Sir Gennard. Pakikalampag po kung sino ba ang dapat magpaayos ng daan sa boundary ng Katitisan at Kapingkong. Papunta ng Purok Imbantayan dahil nasisira na ang mga ng malalaking truck na may dalang mga buhangin galing sa quarry. At quarry na mga butas halos di na po madaanan ang maliliit na sasakyan. Di yung barangay, anong sakop yan? Barangay Katitisan ba or barangay Kapingkong? Kung barangay Katitisan, harangin muna ni Kapitan yung mga nagakwan dyan, nagalod dyan, or yung nagakwari dyan. Palagyan niya ng buhangin, yung mga butas dyan na malalaki. Para sa ganon ay matapalan lang po yung butas. Maraming salamat po. Pabati po lang sa po ang pamangkin ko ng happy birthday. More birthday to come in your life and God bless. Happy birthday Brian Lacambra ng Barangay Tumyaw. Sana wag mo naman pong pabayaan ng kapitan ang aming kwan. Okay, kahapon po yan, nasagot na po yan, narinig naman po ninyo siguro. At mayong buntag, mapabati po ang mga taga Bilumin, Purok Uno, nga tig-aulo, Sagad, Kalagaw, sa ibang lugar, ang mga upod, mga minor de edad, paginda, hindi lang kaisa sila nagagawa sa sulod siguro na sulod di sa Bilumin, kundi tatlugid nga ilang hadza dato dito Galagaw, naglakaw sila Mount Matutom. Okay, i-monitor mo yan, kapitan ng Bilumin, para makuan mo rin, Barangay Captain ng Bilumin, paki-monitor ito. Morning. Okay. Oras po natin sa buong Pilipinas, alas 7:48 na po ng umaga. Abay, ang oras na yan
abay hatid po sa inyo ng ating mga kaibigang nakikinig na mga tricycle driver sa siyudad ng Tacurong. Pati po ang ating mga commuters na palabas po at papasok ng Sultan Kudarat. Mga kababayan, abay kung gusto po ninyo yung may mga sasakyan, kung gusto po ninyo mga kababayan ang magpa-change oil, magpa-change tire, nandyan po ang ating kumpare, paring Dan Vulcanizing. Matatagpuan sa Alunan National Highway going to Coronadal, dyan po sa harap ng Security Bank. Sigurado bulkate nyo, siguradong tibay ang inyo pong change tire, mura po lamang dyan. Subukan po ninyo ang kanilang magandang serbisyo, ang Dan Vulcanizing. At syempre mga kababayan, yung pong mga nagtatanong kung ilan ba ang kuwan ng mga libing. Siguro basta hindi lamang po masira yung kuwan ng health protocol, pero parang nasa 10% yata yan. At wag lamang po ninyong kuwan ang health protocol natin para sa ganon mas maganda. Okay. Pakinggan din po natin at sundan ang ating live streaming, ang 88.3 Radyo ni Juan Tacurong. Makikita rin po ninyo yan ngayon ang eksklusibong panayam ng mga mamamahayag kay Senator Bongo. At kung gusto rin po ninyong ipalo at isubscribe ang ating YouTube channel, hanapin lamang po sa inyo pong YouTube ang Tinig ng Bayan. Nandyan po mga kababayan, ang followers natin, ang subscriber natin ay nasa mahigit 700. Kaya't i-subscribe po ninyo at i-follow rin po ninyo ang ating Facebook page, Jenard Angeles Official. Mga kababayan, ayan po ay nakikita rin po ninyo ang mga balita dyan na dapat po ninyong malaman. Okay, at tingnan po natin, pakinggan po natin ang eksklusibong panayam ng mga media kay Senator Bongo. Senator, ano po yung mga pwedeng things na nakakapag ng ating service ng Akong opisina na ako'y dala mga grocery, ang ilang mga panuto, vitamins, pakusog sa resistensya, face mask, face shield, ako para po ng bisikleta, tablets at sapatos, katulad sa mga nakatsinelas lang na rin. So meron po akong dalang konting tulong po mula sa aking opisina. Hiwalay po itong tulong na aking dala. Ngayon, nandito rin po yung national government agencies tulad po ng DSWD. Meron silang programang Sustainable Livelihood Program na bibigyan sila ng negosyo kapag simula muli. At sabi ko nga, yung kita ninyo, dalahin nyo po sa inyong pamilya. Mas masarap po ang pakiramdam pag pinaghirapan nyo po ang inyong pagnegosyo. At bukas naman po ang DOLE, meron silang programang tupad. Sa mga nawalan po ng trabaho, pansamantala, bibigyan nila ng trabaho. At meron rin po akong binigay na pagkain rin po sa kanila at yung pananghalian niya rin po nila. So iba rin po yung bukas, iba rin po yung ngayon. Andito rin po ako para sa mga disabled. Alam niyo po, mahirap ang panahon ngayon. Marami pong nawalan ng trabaho. Konting tulong lang naman po ito. Alam kong sobrang hirap. Maraming negosyo nagsara. Marami pong mga kababayan natin na apektado. Konting tiis lang po. Itong dala namin ay konting tulong. Malampasan lang natin itong krisis na ito. At importante po, tulungan, magbayanihan at magmalasakit tayo sa ating kapwa Pilipino. Malalampasan po natin ito. Basta magtulungan po ang Pilipino. Second question, Sir Mark. Anyway, yung DOH at saka DA, meron rin po silang dalang tulong rin po sa mga kababayan natin na apektado rito. Meron silang free medical clinic, meron din po silang dalang mga medisina, ang DOH. Ang DA, marami silang dalang tulong para po sa mga farmers cooperative. Okay, next.
Senator, patuloy pa rin po ba tayong tutulong sa iba pa pong lugar na apektado rin po ng pandemya? Opo, hindi po ako titigil sa pagtulong. Basta kaya lang po ng aking katawan, kaya lang po ng aking panahon. Kahit siyang sulok kayo ng Pilipinas, pupuntahan ko po kayo. Yan po ang aking pinangako noon. Pagkatapos po ng aking proklamasyon pa, hindi pa ako nakaupo bilang senador. Punta na po ako sa nasunugan. Punta rin po ako sa mga nanindulan dito sa Mindanao. Sa mga naputukan po ng bulkan doon sa Taal, sa Region 4, pinuntahan ko rin po. At sa mga tinamaan po ng bagyo, pinupuntahan ko po yan. Dito naman po sa mga apektado po ng pandemya. Basta kaya lang po ng aking panahon, pupuntahan ko po kayo. I will not limit myself to just being a legislator. Ang trabaho naman po namin ay legislation, constituency, and representation. Ako naman po makapagbigay ng konting tulong sa mga kababayan natin, makabigay ng solusyon sa kanilang mga problema, yung mga apektado, nasisiraan ng bahay, makatulungan man lang sila makalipat sa mga maayos na tirahan po. At importante sa akin po, makapag-iwan po ng konting ngiti sa panahon ng pagdadalamhati ng ating mga kababayan. Yun po ang importante sa akin. Nakakawala po ng pagod pag nakikita mo yung mga kababayan mo na tumatawa, humingiti, kahit na malungkot po sila dahil sa pandemya, ay nawawala po ang aking pagod. Kami po ni Pangulong Duterte, ayaw naman namin mangako na kaya namin gawin ang lahat. Pero hindi po kami titigil na magserbisyo po sa ating mga kababayan. Okay, Senador, pwede makahingi ng latest update sa supply ng vaccine sa Pilipinas? Ito naman pong sa bakuna, no? Nakakatuwa na meron na tayong a total of 8,407,342 doses of COVID-19 vaccines. Ulitin ko ang nabakunahan na po ng first or second dose ay umabot na po sa 8,407,342 na doses na po. So, ibig sabihin, meron na pong ganong kadaming Pilipino ang nabakunahan at sana po ituloy-tuloy po ito, tuloy-tuloy po ang pagdating ng ating mga bakuna. Meron na pong dumating sa bansang Pilipinas ng 14,205,000 million doses of vaccines as of today, hanggang ngayong araw na ito ng 22 po ng Hunyo, at may inaasahan pa tayong darating na another 1.5 million doses ng Sinovac ngayong Thursday po o Biyernes po sa huling pag-usap namin ni Secretary Galvez. At sa darating na Hulyo, around 11 million naman po ang darating. So tuloy-tuloy po ang ating pagbabakuna. Ulitin ko mga kababayan ko, magtiwala ho kayo sa bakuna. Huwag po kayong matakot sa bakuna. Ang bakuna po ang solusyon, ang susi para unti-unti na tayo makabalik sa normal na pamumuhay at makamtan po natin, maabot na to ang herd immunity na atong ipangandoy. Yung target po natin na herd immunity ngayong taon nito, yun po importante. Herd immunity, ibig sabihin, hindi na po sana kumalat yung sakit dahil makamtan na natin yung herd immunity. Yun po ang pinaka-importante. Around 70 million Filipinos must be inoculated o mapapunahan po para po ma-achieve natin yung herd immunity. Para unti-unti na tayo makabalik sa normal nating pamumuhay. Ako po ang nananawagan dito sa General Santos, sa Region 12, sa South Cotabato. Magtiwala ho kayo sa bakuna, huwag ho kayong matakot sa bakuna. Ang bakuna po ang tanging susi o solusyon ngayon, panahon nito, para makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Pero bagamat nagbabakuna tayo, importante po, face mask, face shield, social distancing, at hugas po ng kamay. Disiplina po ang kailangan ng bawat Pilipino. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat Pilipino para po matapos na itong krisis na ating kinakaharap. Huwag po kayo mag-alala, ginagawa po ng gobyerno ang lahat sa abot ng aming makakaya. Senator, follow-up lang. Isa sa board ngayon ng LGU, supply ng bakuna, particular na sa probinsya, especially in Region 12. May time na mabigyan priority man dito sa atin?
pinabigyan na po ng priority ni Pangulong Duterte ang lahat po ng probinsya. So ibig sabihin nito, lahat po, lalong-lalo na po yung medyo nasa critical stage, no? Yung mga tumataas po yung kaso, nag-surge po, ay pinapa-priority ni Pangulo. In fact, sa Dipolog, sa Cotabato, pinadalahan kaagad sa Davao. At kung ang kailanganin po rito, bukas po ang aking tanggapan na makapag-follow up at mapadalahan kaagad kayo ng bakuna dito sa Region 12. Bukas po ang aming opisina. Priority ni Pangulong Duterte, makarating po sa pinakasulok po ng Pilipinas ang bakuna. Lalo-lalo na po sa mga kababayan natin na hindi pa po nasusunyapan. Huwag gani sila kita kung sa isura ng bakuna. So, tagaan na ito priority, labo na itong mga pobre sa ating mga kapatid nating mahihirap po. Bigyan natin sila ng priority sa bakuna. Pag nagbukas na po yung A5, yung mga indigents po. Sa ngayon, nasa A4 pa po tayo, yung mga economic frontliners, mga essential workers. Magtiwala ko kayo sa gobyerno. Pero Senator, mahirap ba na payagan yung mga LGU na bumili ng bakuna? Meron naman po, marami na pong gustong mag-order ng bakuna naman. Kaya lang ang problema po, supply. May prioridad po sa ngayon ay yung national government. Kasi ang national government po, ang umipirma doon sa indemnification agreement. So sila po yung nabibigyan ng priority dahil una-una, halimbawa yung sa COVAX facility, mula po yung sa WHO, ay inuuna po yung national government natin para ma-prioritize agad yung mga nasa priority list, frontliners, senior citizens, persons with comorbidities, at mga economic frontliners. So tuloy-tuloy po yan. Meron naman ho karapatan bumili ang local government police. Kaya lang po, nasa priority ng supplier yung mga national government. Kaya nauna sila. Marami pang pending na mga orders po ang national government. So sa ngayon, nakikiusap po ako sa LGUs habang hindi pa po dumarating ang inyong supply, ay unahin niyo po yung supply ng national at ituro kaagad. Pagdating, turo kaagad. Ayusin niyo po yung deployment, magtulungan po tayo. Hindi po kayang gawin ng national government ang lahat. Nasa kamay po ng LGUs yung pag-deploy ng bakuna, yung priority list. Kung maaari po, suyurin niyo po, puntahan niyo yung mga bahay ng mga kababayan natin, yung mga senior citizens na takot kong lumabas. Puntahan niyo po ang mga bahay, doon niyo po i-encourage na magpabakuna. Sa mga senior citizens naman, nasa priority list naman kayo, magpabakuna na po kayo para makalabas po kayo. Habang hindi kayo bakunado, mas mahirapan kayo, nakakulong kayo dyan sa inyong mga bahay. Kaya sa mga senior citizens, nasa priority list, please avail of the vaccine. Huwag niyo na po ipagpaliban ang inyong karapatan. Nasa inyo na po ang bola ngayon na dapat na po kayo magpapakuna. Yes, Mr. President, mas sunod po ang pag-surrender ng mga refugees sa South Cotabato, base naman po sa ating militar. Ayon sa umingin na lang posisyon nila dito ng mga EPA, Mr. Senator. Ano po ang reaksyon nito dito? Ako, bilang inyong senador at bilang inyong public servant at bilang Pilipino, alam niyo, ayaw ko pong nagpapatayan ang Pilipino kapwa Pilipino. Pag may namamatay na sundalo, sumasakit ang dibdib namin, Pangulo Duterte. Pag may namamatay na rebelde, sumasakit rin po ang dibdib namin, Pangulo Duterte. Tandaan natin, meron din po mga pamilya ang mga yan na nasasaktan. Kaya sa mga rebelde, meron naman po magagandang programa ang ating gobyerno. May pinirmahan na po sa Pangulong Duterte. To encourage po na magbalik loob na po kayo sa gobyerno, bibigyan kayo ng livelihood, bibigyan kayo ng assistance. Kung sa tingin naman po ninyo na makakatulong po ito sa inyong magiging tahimik ang inyong buhay, nakikiusap po ako sa inyo, please magbalik loob na lang po kayo sa gobyerno. At tulungan nyo na lang po ang ating gobyerno sa Pangulong Duterte. Wala pong ibang napaka-sincere, pang-usap sincero, in all sincerity ang ating Pangulo when it comes to dealing with the left. No? Noon pa yan, binigyan niya po ng pagkakataon na makapagservisyo sa kanyang gobyerno. Ganun po kasincero ang ating Pangulong Duterte. Please lang po, sa mga kapatid kong Pilipino, sa mga rebelde, sana po
mag-isip kayo at balik yung nagbigay sa gobyerno. Senator, nasabi mo kanina is more than 100 plus na po yung ating malas sa Kumusta po yung implementation natin, Senador, at may plano pa tayo na detail dito? Tuloy-tuloy po ito. Meron ako tayong 120 na malasakit center. Malasakit center, batas na po yan. Pinirmahan ni Pangulo Duterte. Sinulong ko noon. Nung naging senador po ako. Malasakit center, one-stop siya po yan. Nasa loob ng mga hospital, yung apat na ahensya ng gobyerno, PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD. Tutulungan nyo kayo niya lagi hanggang maging zero balance po ang inyong billing. Lapitan nyo lang po, Malasakit Center, dyan po sa pinakamalapit sa inyong lugar. In fact, dito sa General Santos City, meron kayo. Meron din po kayo dito sa Provincial Hospital sa South Cotabato, Coronadal. Malasakit Center, walang pilit po yan. Para po yan sa Pilipinas, sa mga pakabayan natin. Kailangan ng tulong sa papa-hospital. Kailangan nyo magpa-opera sa Davao, sa Manila. Magsabi lang po kayo, tutulungan mo namin kayo ni Panginoon. Good afternoon, Senator. Ano-ano mga programa ng gobyerno ang sinusutokan dito through funding for South Cotabato? Kami naman po ni Pangulong Duterte, malapit sa amin yung mga taga-Mindanao. Asahan niyo po mga proyekto, makatulong sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy po ang tulong. Sabi ko kay Governor, kay Congressman, sa aming opisina, kung anong may tutulong namin. Sa eskwelahan ninyo, infrastructure po, lahat po, ng mga kailangan po. Handa kami tutulong. Ayaw namin mga po, gagawin namin. Ayan po, narinig po ninyo mga kababayan na ang mga senior citizen ay hinikayat ng senator na magpabakuna. Abaw! Nami na, prehirik! Inikayat po ng ating mahal na senator ang ating mga senior citizen upang magpabakuna. Yan, lantaw pa more! Yung ating mga kababayan na mga wala pa pong bakuna, please ay narinig naman po ninyo ang hamon ng ating mahal na senator, Senator Bongo. Maliban sa hamon po ng senator Bongo, ay may hamon din po ang ating mahal na presidente. Mga kababayan, tanungin po ninyo kung ano ang hamon ng presidente. Sabi niya, noong una mga kaabyan, mga kababayan po natin, sabi niya, ang mga hindi magpapabakuna ay babay na lang. Ngayon, ang hamon naman po ng ating senador, ang ating presidente ay nabaliktad. Ang hindi po magpapabakuna, mga kababayan, ay aaristuhin mga kababayan para sa pilitang iturok sa puwit ang baksin. Dami paraglantaw ni Eric to nga puwit gido. Alam po ninyo mga kababayan, kung ikaw ba naman binakunahan at sinapilitan na sigurado ka. Pero malay po ninyo bukas mga kababayan po natin dito po sa area ng Sultan Kudarat ay baka swirtin makakasama rin natin sa provincial government or ang ating senator na si Senador Bongo, mga kababayan. Bakit may pasulyap-sulyap? Kung ating makikita po bukas ang ating mahal na senador kung papalarin po ang Sultan Kudarat, mga kababayan. At syempre sa lahat din po ng ating mga masugid na taga-subaybay, dyan po sa may part ng South Cotabato, ang palad po ninyo dahil kayo po ay napasyalan ulit ng ating senator na si Senador Bongo. Okay. Update din po tayo mga kababayan. I-try po natin kung kumustahin nga natin ang area ng Bagong Bayan. Subukan nating tawagan si Mayura, ang mayor ng Bagong Bayan. Tapos ang isin din mga kababayan
para naman makuan po natin kung ano po yung kasi mga bagong labas ito eh. Bagong mga kuan ng quarantine natin. Subukan natin kung matawagan natin at makausap natin si Mayor Jonalit De Pedro ng Bagong Bayan kasi may mga COVID positive ito na namatay sa kanya lang LGU. Kaya nag-undergo ng quarantine yata ang mayor dyan. Pero hindi ko lang alam kung ito ba ay nakalabas na. Subukan po natin mga kababayan kung mapagbigyan po tayo ni Mayor Jonalit De Pedro, ang mayor ng Bagong Bayan. Pati po ang Esperanza, try din po natin para sa ganon ay makapag-update po tayo sa mga kaganapan sa mga COVID positive. Dyan po sa kanilang mga EOR. Dahil napakahalaga po na malaman po natin kung kumusta na yung mga mayor po natin. Sila ba ay mga kwan ng COVID? Kayong mga mayor mag-ingat po kayo. Dahil ngayon po ay wala pong, sabi po ni Senator Bongo, ay makaapat na bisis kang tirahin. Ibig sabihin mas malakas kaysa dating coronavirus, mga kababayan po natin. Ang nasabing problema natin sa virus. Kung magwawalang bahala lang tayo, kapag natsambahan ka po na nadapuan ng virus, tapos pag may sakit ka, automatic po yan na talagang mananakaut ka. Marami na pong nanakaut, mga kababayan po natin. Mga senior citizen po natin. Ang senior citizen, yung mga kwan natin na talagang napaka-delikado. Kaya't kung titignan natin, kung hindi po kayo magiging magiging aware po sa inyo pong paglabas-labas, lalo't kayo po ay wala pong vaccine, nako, delikado po yan. Baka mamaya kayo po, mga senior citizen at mga opisyal po natin, mga empleyado ng gobyerno, ingatan po ninyo ang inyong mga kalusugan. Ingatan po ninyo ang inyong mga kalusugan. Ingatan po ninyo ang inyong mga kalusugan, ingatan po ninyo ang inyong mga katawan. Hindi lamang po ang mga opisyal po natin, hindi lamang po ang mga head of offices natin, kundi sa lahat ng nakakarinig dito ngayon, ay kailangan ninyong ingatan ang kalusugan ng bawat isa. Hindi naman po natin hinihingi na tayo po ay dapuan ng tinatawag nating virus. Hindi naman po natin hinihingi na tayo po ay kailangan na tayo po ay maging pabaya sa ating sarili. Kahit gaano po tayo kaingat, kung talagang tsambahan ka nitong virus, mahirap po yan. Kaya ngayon marami ang namromroblema. Bakit? Dahil kapag sila po ay dinapuan na ng virus, mga kababayan, dapat may nakahanda kang 300,000 kaagad, tumatik. Kung wala ka pang maikukulateral, yun pa ang masakit. Hindi ka papapansinin ng ating mga pribadong ospital. Talagang mapipilitan ka, ayaw at sa gusto mo, mapipilitan kang humiga ng 4x6 na kahon. Kaya't inuulit po ang paalala ng ating mahal na Senador Bongo na kailangan ay magtiwala sa gobyerno at magtiwala sa bakuna na itinuturok sa atin. Huwag na po nating hintayin, mga kababayan, na
or mahawaan pa po ang bawat isa sa atin. Hindi po nagkukulang ang gobyerno po natin na laging nananawagan, magpabakuna kayo, magtiwala kayo sa bakuna, magtiwala kayo sa gobyerno. Yan ang lagi nating naririnig, mga kababayan. Lagi nating naririnig na kailangan magbakuna, bakuna. Hanggang sa nagsawa na lang ang presidente, bakuna or aarestuhin kayo sa pilitan para bakunahan. Kasamang Eric daw. Kaya hindi naman natin sa lahat po ng mga nakikinig, lalo pa yung mga ayaw talagang magpabakuna, may record po ang inyo pong mga barangay. May record po ang inyo pong mga agency na talaga para magturok ng bakuna or magbakuna sa inyong lugar. Pag tumatik na hindi ka nabakunan at inireport ka ng barangay, nako, dito yung mangyayari na sabi ng presidente. Sa pilitan ang pagbabakuna, mga kababayan. Aaristuhin po kayo. Kaya't ito'y malaking hamon sa mga kababayan po natin na wala pa pong baksin, na wala pa pong mga bakuna, na magpabakuna po ang bawat isa. Ang syudad ng Tacurong, kumusta na yung mga senior citizen natin? Dahil alam ko po, ang syudad ng Tacurong ay parang maliit pa ang nababakunahan, mga kababayan. Yun ang napaka-delikado, yung mga kawan natin, labas sila ng labas. Tapos punta ng palengke, punta ng public terminal, punta ng public market, yung mga matataong lugar. Nagkataon naman na nag-ubo ka doon sa maraming may mga okasyon kayong pupuntaan. Tapos bigla kang umubo. Ay nako, sigurado ka, tiyak. Mga kababayan, magkakaroon ka ng takot sa mga kasamahan mo dyan sa iyong kinalalagyang mga okasyon. Okay lang kung halimbawa yung kulang sa handa. Halimbawa nagpabunyag ka, nagpadibu ka, nagpa-birthday ka, tapos dinumog ka ng dahil sa panahon ngayon is problema ang mahirap ngayon ang kwan natin. Tapos makita mo, isang barangay na pumunta na, parang mabibitin ako. Siguro, gawin mo siguro, maganda. Pumunta ka doon sa, mag-ubo-ubuhan ka, magsipon-sipunan ka. Siguro mag-uwian yung mga tao, wala nang magkain. Kapag wala na sila, maliit na lang ang tao. Sige, relax naman wala nang COVID. Mga kababayan. Ay na lang. Sa mga kababayan po natin. Yung pong mga taga Lambayong, kumusta po kayo dyan? Mayor Andy, Vice Mayor Eric, at Sangguniang Bayan, kumusta po kayo dyan? Kumusta po kayong lahat dyan? Ingat din po kayo dyan sa bayan po ng Lambayong, mga opisyal po natin. Kumusta rin po ang ating mga gustong mga magpapiling kandidato dyan? Kumustahin na lang po natin sila para lahat walang kan. Kumusta rin po ang 27 barangay? Yung mga kamag-anak natin dyan sa bayan po ng Lambayong, dyan sa Tumyaw, ang mga Parong at Ignacio. Dyan din po sa may Palumbe,
mga Ignacio at Kabansag. Diyan po sa may Udtong ang mga Kabansag. Diyan po sa may Lilit ang mga Ignacio. Diyan po sa may area ng Machumpong. At diyan po sa may area po ng Barangay Poblasyon yung mga Ignacio. Kumusta po kayo diyan? Bay ang ating mga kaibigan diyan sa may area ng Kapingkong. Yung mga Ignacio din diyan sa Kapingkong. Good morning po sa inyong diyan lahat. Yung pong ating mga kaibigan, good morning po sa inyo pong lahat mga kababayan. May oras po natin alas 8:20 na po ng umaga. At ang oras na yan ay atid po sa inyo ni Paring Dan Vulcanizing. Matatagpuan lamang po yan sa in front of Security Bank. Pag gusto po ninyong magpa-change oil, magpa-change tire, magpa-repair ng under chassis mga kababayan, pwede po kayong pumasyal dyan sa kay Paring Dan Vulcanizing. Good morning sa lahat po ng mga nakikinig dyan. Mapita sa kanulangon sa mga kapatid nating Maguindanawon. Good morning po sa lahat po ng mga taga Maguindanao. Kumusta kayo dyan? Kahit dyan po sa inyo tama kaya yung naririnig po natin na dito sa Samal Motor Parts. Good morning Samal Motor Parts. Saan banda yan? May naririnig tayo Talagang tuloy yata ang pagbangga nitong dating congressman, dating gobernador ng siyam na termino na si congressman ngayon na si Toto Mangudadato bilang gobernador ng Maguindanao. At ang Sultan Kudarat totoo din kaya ang napapabalita na magkakaroon ng tandem Mangudadato Buluan dito po sa 2nd District Congress. Kung totoo po ito wala po kayong dapat pang tignan. Wala na po kayong dapat pang patunayan. Dahil lahat po sa Sultan Kudarat ay napatunayan na at nagawa na ng mga administrasyon ngayon. Kung gusto po ninyo, ang inyo pong mga tao, napakalaking ospital, magbubukas na. Mga kababayan, ang maganda pa, ang lalaking mga building ang patuloy na tumatayo dito sa Sultan Kudarat. Tapos sasabihin ninyo, sino kaya ang magiging si Sajid kaya ang magiging vice governor ng Sultan Kudarat? Kung totoo yan, wala na po kayong dapat pang hanapin mga kababayan kung mga taga Sultan Kudarat ay masayang masaya sa pagserbisyo na ibinibigay na sinimulan ni former congressman at former governor ang ating unang tatay ng Sultan Kudarat na tumayo ang mga malalaking mga building mga kababayan na si former governor Pax Mangudadato at ngayon ay umuupo naman ang kanya pong anak na si Governor Suharto Teng Tan Mangudadato. Wala na pong dapat pang patunayan ang mga taga Sultan Kudarat dahil nandyan na po, pinatunayan na po mga kababayan. Kung dyan naman sa Maguindanao, kung gusto po nila ay kung ang ibang mga mayor, sabi nga nila, ano pa ba ang babalikan daw ni Congressman Toto Mangudadato bilang gobernador ng Maguindanao?
ngayon pa, nahati na ang Maguindanao. Bay, mas lalo pong gaganda ngayon ang Maguindanao dahil nahati na po. Kung yung unang panahon nila, 9 na termino, hindi man lang nila naisip nahatiin ang buong probinsya ng Maguindanao. Kasi nga naman, sayang nga naman kapag hatiin nila noon, malaki ang irang mawawala. Sayang din. Ngayon, kaya hindi man yan tinitignan ng inyong gobernador dyan sa may area ng Maguindanao. Adi, malaki ngayon ang sinasabing itong progresibo ng nasabing bayan. Nasabing lalawigan. Ito, may reklamo din. At kay Mayor ng Dato Salibo, Maguindanao na si Mayor Sandigan. Yung Mayor ng Dato Salibo, Maguindanao. Mayroong ding mga ilang reklamo, mga kababayan. Ito po ay aligasyon lang naman ng mga nagsusumbong sa atin na ang mayor ng nasabing bayan ay wala daw ginawang mga programa. Wala daw ginawang mga para umunlad ang nasabing bayan. Pero sige lang. Mga kababayan, i-kwan po natin yan. Lukitin or i-kwan po natin kung totoo yung mga aligasyon po ninyo dyan sa may Dato Salibo, Maguindanao. Oras po natin, 5 minuto bago sumapit ang alas 8:30 ng umaga. At ang oras na yan ay atid po sa inyo ng paring Dan Vulcanizing sa siyudad ng Tacloban. And front lamang po yan ng harapan lamang po yan ng Security Bank. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam mga kababayan dahil susunod po ang punto por punto ni kasamang Eric Duga-Duga. At inyong napakinggan ang programang Tinig ng Bayan. Mga isyung lokal ngayong umaga. Hanggang sa muli, bukas muli po ninyong tutukan ang programang Tinig ng Bayan sa oras ng alas 7 at alas 8 ng umaga. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig sa programang